Hello mga idol, belated happy birthday pala kay Joy Joy. At sa mga iba nating mga subscribers dyan na patuloy na sumusuporta sa atin ay mabuhay kayong lahat. Shout out sa inyong lahat mga idol at maraming salamat at gaganahan ko pa ng maigi. Kinaumagahan, sa tuktok ng matarik na bundok ng Mount Jehovah, kung saan sina Taekyang at ang Fire King ay nandoon sa itaas at patuloy na tinuturuan ang bida sa kanyang martial arts. Dito ay makikita si Taekyang na pinapraktis ang kanyang kamao habang nakasukbit ang mabigat na bakal sa kanyang kamay. Kung saan si Taekyang ay makikita na determinado at nagawa niyang magtapon ng ilang mga suntok kahit pa man ito ay napakabigat. At habang patuloy niya itong ginagawa ng walang tigil ay bigla na lamang nag-alerto ang sistema. At dito ay makikita na nagawa ni Taekyang maabot ang 10,000 na straight jabs. Nagbigay rin ng alerto ang sistema na natapos na niya ang paulit-ulit na misyon. Pagkatapos ay inihayag rin dito na matagumpay niyang naisakatuparan ang pagsasanay gamit ang mga kamao at sipa. Sinabi din sa sistema na ang kanyang kilos ay isang perpektong galaw na walang kahit kititing na pagkakamali. At pagkatapos nito ay tumaas rin ng 1 puntos ang kanyang lakas, health points at liksi. Dahil dito, ay agad na paisip ang bida na mukhang maayos ang naging takbo ng kanyang pagsasanay. At marahil ay kaya niya pa daw sigurong gawin ng paulit-ulit ang misyong ito ng 2 beses pa. Ilang sandali ay muling nag-alerto ang sistema para ipahayag kay Taekyang na hindi pa niya natutunan ang mga teknik sa kamao at sipa. At siya raw ay makakatanggap din ng karagdagang gantimpala kapag nagsanay siya ng kaugnay sa sining ng pakikipaglaban sa hinaharap. Samantala napagtanto ni Taekyang na hindi niya maaari sabihin sa Fire King na ito ay madali na lamang sa kanya. Kaya't sa puntong yun ay iniwika niya sa kanyang master na tapos na daw siya sa kanyang mga pinapagawa. Samantala ang Fire King ay hindi tumugon matapos tawagin siya ng bida at nanatili lang siya na nakatayo ng nakasandal sa bato. Kaya agaran siyang nilapitan ni Taekyang dahil sa kanyang pagtataka. Kasabay nito ay napaisip rin si Taekyang kung siya ba ay natutulog na naman ba ulit. Dahil doon ay muli niyang tinawag ang Fire King sa kanyang pangalan. Pero nang sandaling yun ay napansin na siya ng Fire King at tugon ng kanyang master kung ano daw ang problema. Dito ay sinambit muli ni Taekyang sa harapan ng kanyang master na tapos na daw siya sa kanyang pagsasanay ng mga suntok at sipa. Subalit ay tila hindi ito maintindihan ng Fire King at tinanong si Taekyang kung ano daw ba ang kanyang tinutukoy na sinisipa at sinusuntok. Dahil dito, nainis si Taekyang sa kanyang master at pinaalala sa kanya na inutusan daw siya kanina na gawin ito. At huwag niya daw muling sabihin na gagawin na niya naman ito ulit ng 2 oras. Pero hindi maunawaan ng Fire King kung ano ang kanyang ibig ipahiwatig at tila siya ay naguguluhan sa bida, wika pa niyang tanong kung kailan niya daw ito iniutos sa kanya. Kaya napatulala na lamang si Taekyang sa kanyang master kung saan iniisip niya kung bakit palagi na lamang ginagawa nito ng Fire King. Dahil dito ay tumugon siya sa kanyang master na kung ginagawa niya daw ba ito para lang pilitin siya na magpraktis pa ay maaari daw na itigil na niya ito. Dahil kahit hindi niya daw iutos ito sa kanya ay balak niya pa din magsanay ng maigi. Ilang sandali ay bigla na lamang nagalit ang Fire King sa bida. Kung saan tinanong niya si Taekyang kung ano naman daw ba mga kalokohan ang kanyang sinasabi. Wika pa ng Fire King na siya raw ay nanunood sa kanya na nakadilat ang mga mata niya. At sa mga oras na yun ay bigla na lamang napatigil sa pagsasalita ang Fire King. Kung saan siya ay lumingon sa isang tabi at nagwika sa bida na siya raw ay mabilis talagang matuto. At kung ito raw ay kanyang naiintindihan ay maaari daw na mag-ensayo pa siya ng mga suntok niya at sipa. Lumitaw ulit ang sistema para sa kanyang paulit-ulit na misyon. Pero sa kabila nito ay binaliwala muna ito ni Taekyang at siya ay napatigil at hindi sumagot sa Fire King. Dito ay seryosong tinawag ni Taekyang ang pangalan ng kanyang master upang humingi ng pahintulot kung maaari daw ba niya itanong ang isang bagay. Sa puntong yun ay tinanong siya ni Taekyang kung siya ba ay mayroong sakit. Pero ang Fire King ay hindi sumagot sa kanyang tanong at nanatili na nakayuko na tila mayroong malalim na iniisip. At sa mga oras din na yun ay pinagmasdan lang siya ng ating bida. Ilang sandali nito ay nagsalita ang Fire King sa bida na siya raw ay sumunod sa kanya. Dahil meron daw isang lugar na kailangang puntahan nila ng magkasama. Sa mga sumunod na pagsasalaysay ay inilahad ang tungkol sa demensya, kung saan ito ay isang pinakamalungkot na sakit sa buong mundo. At kahit sa kasalukuyang mundo kung saan ang kaalaman sa medisina ay umunlad na,
pero ito pa rin ay nananatiling isang sakit na walang lunas. Sapagkat ang tanging magagawa lang nila ay ang pabagalin ng pag-usad ng sakit. At ang lahat ay walang ligtas na tinatamaan ng sumpa ng paglipas ng panahon. Bumalik sa eksena nila ni Taekyang kung saan tinatahak na nila ang daan patungo sa lugar na tinutukoy kanina ng Fire King. Dito ay makikita sina Taekyang at ang kanyang master na magkasabay sa paglalakad katabi ng mga matataas na bato. Sa puntong yun ay bakas sa mukha ni Taekyang ang lungkot at tinatanong ang kanyang sarili kung bakit hindi niya daw ito napansin kaagad. Pero kung ito raw ay iisipin niya ng mabuti ay tiyak na may mga senyales na daw nito. Una na daw dito ay nagsimula na siyang matulog ng mas madalas at naging makakalimutin din siya tulad ngayon ng ilang beses. Ngunit ang dahilan kung bakit hindi niya daw ito iniisip ay dahil siya daw ay ang dakilang Fire King na si Jok Chongang. Sinabi din ni Taekyang sa kanyang sarili na hindi niya daw magawang maisip na ang isang kataas-taasang maestro ng martial arts na sobrang lakas ay maaaring maging mahina sa pagtanda. Sa puntong yun ay nagawa na nilang makapasok sa isang masiksik na kuweba, habang si Taekyang ay buhat-buhat ang kanyang mabibigat na body weights. Dito ay tumigil ng saglit ang Fire King at inihayag kay Taekyang na habang sila daw ay naglalakad patungo sa kanilang destinasyon, ay ikukwento niya daw ng mabilisan ang kasaysayan ng kanilang angkan. Inihayag ng Fire King na daang taon na daw ang nakalipas, kung saan ang nagtatag na ninuno niya ay ang pinakamalakas na tao sa kanyang panahon. Ngunit siya daw ay nagkaroon din ng maraming kaaway dahil sa kanyang mainitin na ugali. Sa mga sumunod na minuto ay nagpatuloy ang Fire King sa pagkukwento tungkol sa kanilang mga angkan sa iba't ibang mga henerasyon nito. Kung saan ang bida ay patuloy lamang sa pakikinig sa kanyang master. At ang panghuli na kanyang kinuwento ay ang master ng dakilang Fire King, kung saan ang ika-17 na pinuno ng angkan ay ang nagdala raw ng pamana ng Scorching Clan sa loob ng ilang daang taon. Pero sa panahon niya daw ngayon ay tila hindi niya masisiguro na mangyayari rin ito sa panahon ng kanyang pamumuno, at kung ito raw ay mangyayari ay wala nang ibang sisihin dito kung hindi siya daw. Samantala si Taekyang ay nasa likod at hingal na hingal dahil sa sobrang bigat na kanyang dinadala. Wika pa niya sa kanyang isip na tama na raw sa pagkukwento ng mga kasaysayan at gaano pa ba sila katagal bago makarating sa kanilang paruroonan. Ilang minuto matapos ang matagal na paglalakad ay bumungad sa kanilang harapan ang isang malaking selyado na pintuan. Kung saan si Taekyang ay namangha sa kanyang nakita at dito ay sinambit ng Fire King na ang lugar daw na ito ay ang Scorching Cavern. Sa puntong yun ay agarang nilapitan ng Fire King ang malaking pintuan, kung saan ginamit niya ang kanyang Divine Palm of Fire sa pintuan para ito ay kanyang buksan. Nang sandaling yun ay nagsimula ng lumiwanag ang mga nakaukit na marka ng selyo sa may pintuan. At dito ay unting-unti nang bumukas ang malaking pintuan ng Scorching Cavern. Kasabay nito ay ipinakilala ng Fire King sa bida ang lugar na ito. Kung saan dito raw nagsimula ang kwento ng kanilang angkan, at ito rin daw ang lugar kung saan magpapatuloy ang kanilang mga pamana. Sa oras na yun nagpatuloy ang dalawa sa paglalakad sa loob, samantala si Taekyang ay tila pagod na at humihingal sa oras na ito. Dito ay bumungad sa kanilang harapan ang malaki na nakasinding kulay asul na apoy sa loob ng kuweba. At dito ay makikita na tinatahak na nila ang daan papunta sa sagradong apoy ng Scorching Cavern. Habang patuloy na namamangha si Taekyang sa paligid ay bigla na lamang tumunog ang sistema sa kanyang harapan. Kung saan pinaalam ng sistema na nagawa niyang makapasok sa Scorching Cavern. At kapag nagsanay daw siya ng martial arts ng Scorching Clan ay malaki daw ang magiging epekto nito sa kanya. Inihayag rin ng sistema na ang kanyang Scorching Energy ay nagkakaroon ng matinding reaksyon. Sa mga sumunod na alerto ay nagawa niyang makalaya sa paghihigpit ng kanyang enerhiya. Kung saan sa mga oras na ito ay ramdam ni Taekyang ang matinding enerhiya na bumabalot sa kanyang katawan. Dahil dito siya ay labis na nagulat sa kanyang nasaksihan. Pagkatapos nito ay masayang isinigaw ni Taekyang na ang kanyang enerhiya daw ay bumalik na sa kanyang katawan. At sa oras din na yun ay napansin ng Fire King ang paghiyaw ni Taekyang. Ilang sandali ay nagpatuloy muli sa paglakad ang Fire King, at pagkatapos ay sinambit niya kay Taekyang na ang kanyang enerhiya na nakuha ngayon ay nagmula raw sa Scorching Elixir. At natural lang daw na magkaroon nito ng matinding reaksyon habang nasa loob ng Scorching Cavern. Kasabay nito ay napaisip si Taekyang na ito'y dahil na din siguro na natagpuan niya ang mga ugat nito. Kaya siya ay labis na napahanga sa lugar na ito.
Pero hindi lang daw enerhiya ang bukod-tangi na nagpapamangha sa kanya, dahil mukhang ang lugar din daw na ito ay pamilyar sa kanya. Sa puntong yun ay nagawa ng makalapit ng Fire King sa isang malaking apoy ng Scorching Cavern, kung saan siya ay lumuhad at nakadapa sa sahig. Wika niya sa kanyang mga ninuno na ang kanilang disipulo raw na si Jokchon Gang ay nandito para ibigay ang kanyang respeto sa kanyang mga ninuno. Pagkatapos nito ay agad siyang tumayo kung saan ang bida ay nasa kanyang likuran. Ilang saglit ay lumingon siya kay Taekyang upang sabihin sa kanya na simula daw ngayon ay ituturo na niya sa ang martial arts ng kanilang angkan. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay bigla na lamang nagulat si Taekyang dahil sa biglaan na pahayag ng Fire King. Nagtanong ang Fire King sa bida kung iniisip ba niya na tinawag siya dito ngayon ng biglaan para hingin sa kanya na siya ay kanyang maging disipulo. Tumugon si Taekyang na sa totoo lang daw ay oo, dahil yun na daw ang inakala niya noong simula pa lang. Dito ay inihayag ng Fire King na ang relasyon daw ng isang guro at disipulo ay nabubuo dahil sa pangangailangan o paminsan ay pamimilit. Pero higit pa daw sa rason na ito ay dahil mayroon siyang sakit na dinadala ngayon dahil na din sa kanyang katandaan. Pero binalaan din siya ng Fire King na kung malito daw siya sa mga hakbang ng kanyang internal energy circulation technique o kahit daw na magkamali siya, ay parang tatawid daw siya sa isang ilog na hindi na niya pwedeng balikan pamuli. Kaya muli niyang tinanong si Taekyang kung gusto pa din ba niya matuto ng martial arts sa isang katulad niyang matanda na mayroong sakit. Dito ay napagtanto ng bida na mayroon dalawang bagay ang siyang mangyayari sa kanya, at yun raw ay ang paglihis ng kanyang enerhiya o kamatayan. Dahil doon ay napabuntong hininga ang bida mula sa kanyang narinig. Pagkatapos nito ay sinambit ng Fire King na alam niya daw na mahirap para sa kanya na magdesisyon dahil ito raw ay tungkol sa buhay at kamatayan. Nang subukang muli sanang ulitin ng Fire King ang kanyang tanong kay Taekyang, ay bigla na lamang nagsalita ang bida na ito raw ay tinatanggap niya at gustong-gusto gawin. Dito ay makikita na nakangiti si Taekyang at sinabi sa Fire King na siya raw ay kanyang pinagkakatiwalaan. Dagdag pa ni Taekyang na sapat na daw ang mga dahilan na yun para ipagkatiwala niya ang kanyang sarili sa kanya. Dahil dito, ay agad na bigla ang Fire King sa hindi inaasahang sagot mula kay Taekyang, kung saan siya ay huminga ng malalim at nagsalita na magkatulad raw sila ng ugali dalawa. Sa mga sumunod na sandali ay sinabi ng Fire King sa kanyang disipulo na magsisimula na daw sila ngayon. Kaya wika niya na sa bida na umupo daw siya sa isang lotus na posisyon, at pagkatapos ay isara na daw niya ang kanyang mga mata na tinugunan naman ni Taekyang ng oo. Sa mga oras na yun ay nag-alerto ang sistema na ang misyon sa pagiging tagapagmana ng Scorching Flames ay lumitaw na. Dito ay mataimtim na umupo si Taekyang at nag-focus sa kanyang sarili, kung saan siya ay naglaan ng matinding oras sa kanyang pag-iisip at sumunod sa utos ng Fire King. Sa kasunod na galaw ay nakangiti niyang iniisip na siya daw ay pinagkatiwalaan at napili ng isang dakilang Fire King bilang isang tagapagmana niya. Dagdag pang iniisip ni Taekyang na hindi siya daw makapaniwala na ipinapasa na niya ngayon ang lahat mula sa Scorching Clan papunta sa kanya. At hindi rin niya lubos maisip na darating ang sandaling ito ng mas maaga. Sa puntong yun ay mayroong hawak na aklat ang Fire King, kung saan sinabi niya kay Taekyang na mula ngayon ay kailangan niya na daw maproseso ang kanyang enerhiya ayon sa mga hakbang na sasabihin niya sa kanya. Samantala si Taekyang ay nagwika sa kanyang isip na huwag daw siya muna mag-isip ng kahit na ano at mas mabuti daw na mag-focus siya muna ngayon dito. Ilang sandali ay tila nawala na naman sa pag-iisip ang Fire King dahil sa kanyang sakit, kung saan tinanong niya si Taekyang kung kamusta daw ang naging training niya sa mga suntok at sipa ngayon. Dahil dito, ay tila nabulabog uli ang isip ni Taekyang sa sinambit ng Fire King. Kasabay nito ay bigla din nagtanong ang Fire King sa ating bida kung bakit daw ba siya nagpapabeya ngayon na imbes sana daw ay nasa kalagitnaan siya ngayon ng kanyang pagsasanay. Kaya't napalingon si Taekyang at sinabi sa kanyang master na teka daw muna. Dahil tila iba-iba raw ang kanyang pinagsasabi sa ngayon na imbes sana daw na tungkol ito sa paglipat ng kanyang mga pamana sa kanya. Pero ilang segundo ay tumingin siya sa kanyang paligid na tila siya ay gulat at nababalisa, at dito ay agad na pagtanto ng Fire King na ang lugar na ito ay ang Scorching Cavern. Dito ay napansin ni Taekyang na inaatake na naman siya ngayon ng kanyang demensya. Kaya't napaisip ulit si Taekyang kung dapat na ba niyang kalimutan ang pag-aaral sa kanyang martial arts. Ilang sandali ay nagpatuloy sina Taekyang at ang Fire King sa ginagawa niyang pamana sa bida sa loob ng kuweba.
At sa mga sumunod na pangyayari ay nagpatuloy ang mahabang paglipas ng panahon. Kung saan sa mga sandaling yun ay hindi pa rin nakalabas sina Taekyang at ang Fire King. At dito ay makikita na halos nagkaroon na ng mga bunga ang labas at tumubo na ang mga halaman sa labas ng kuweba. Dito ay makikita na halos nagdaan na ang iba't ibang klase ng panahon sa lalawigan ng Anhui. At patuloy pa din sa pabago-bago ng panahon at klima sa labas ng kuweba at sa mga oras na ito ay dumating na ang tigpanahon ng nyebe. Kung saan makikita na ang nyebe ay bumabagsak na sa probinsya ng Anhui. Samantala sa pamilya Jin ng Taiyuan ay ganoon din ang lagay ng panahon doon, kung saan ang lugar nila ay inabot na din ng taglamig na may dalang nyebe. At sa loob ng tirahan ni Wei Qiang ay makikita na siya ay mayroong hawak na isang pangpintura. Dito ay makikita na ginagamit ni Wei Qiang ang kanyang chi energy sa kanyang kamay upang pabilisin nito ang kanyang paglalarawan sa isang papel. Ilang sandali ay nagawa niyang makatapos sa kanyang ginawang painting na inukit sa malaking papel. At nang ito ay kanyang tiningnan ay agad nagsalita siya na maganda din daw pala ang kanyang ginawa. Sa mga sumunod na sandali ay bigla na lamang may nagbukas ng kanyang pintuan. At dito ay bumungad sa kanyang harapan ang isang anino ni Wei Pang, kung saan tinanong niya si Wei Qiang kung siya ba ay abala pa din sa kanyang pagpipinta. Sa puntong yun ay agad napansin siya ni Wei Qiang, at dito ay makikita na labis ang tuwa at galak sa mga mata ni Wei Qiang. Wika pa niya kay Wei Pang na kay tagal na din daw simula noong huli silang magkita. Matapos dumating si Wei Pang ay agad naghanda si Wei Qiang ng isang inuming alak para sa kanyang tapat na tauhan. At dito ay kanyang sinambit kay Wei Pang na tila mahirap daw talaga ang kanyang mga pinagdaanan. Tinanong rin siya ni Wei Qiang kung tapos na ba ang mga bagay sa hilagang talampas. At habang siya ay humihigop ng kanyang alak ay tumugon siya kay Wei Qiang na oo daw, dagdag pa niya na tila wala na daw magiging problema sa loob ng susunod na 10 taon. Lumipat sa isang paglalarawan ng mga nakaraang pangyayari, kung saan ang pagbalanse ng hilagang talampas ang siyang dahilan kung bakit iniwan ni Wei Pang ang lupain ng pamilyang Jin sa nakalipas na 4 na buwan. Dahil inisip nila na upang maging tunay na pinuno si Jin Wei Qiang sa Shanxi ay kinakailangan nilang supulan ang mga mounted bandits ng talampas. Matapos ang ilang buwang lihim at masusing paghahanda, ay pinangunahan ni Wei Pang ang mga pinakamahusay na mandirigma ng pamilya Jin upang sugurin ang mga bandido doon. Kung saan siya ang nagsilbing kapitan at binuo ang Jin Dragon Squad bago magtungo sa talampas. Bumalik sa tunay na eksena kung saan sinabi ni Wei Pang na mahalaga daw ang isang impormasyon, sapagkat yun daw ang nagsilbing daan upang wasakin nila ang 5 malalaking grupo ng bandido na nakasakay sa kabayo at higit sa 10 grupo ng bandido din daw ang sumuko. At kung hindi din daw dahil sa angkan ng Hao ay mas natagalan pa daw sana sila. Sumagot si Wei Qiang na hindi daw mahalaga kung gaano kabuti ang impormasyon, dahil yun daw ay nakasalalay kung paano ito gagamitin. At ang tunay daw na nakakatakot dito ay si Wolwa dahil siya ay nakatakdang lumampas sa Shanxi. Inihayag ni Wei Pang noong dumating daw ang libu-libong mga nomad sa harapan nila at pagkatapos din daw nilang mapagod mula sa magkakasunod na laban, ay bigla na lamang daw siya nakaramdam ng pagkahilo ng sandaling yun. Napatawa naman si Wei Qiang sa ikinwento ni Wei Pang dahil pati daw siya mismo ay hindi nakagawa ng kahit na ano sa sitwasyong yun. Kasabay nito ay kinuwento ni Wei Pang na noong panahon din daw na yun ay nangyari ang insidente na nabanggit niya sa ulat na ipinadala niya kay Wei Qiang. Kung saan siya ay nakatagpo ng 2 tao na nagpakilala bilang si Timur at Chingon, at sa mga oras din daw na yun ay tinawag nila ang kanilang mga sarili bilang Kan. Dito ay nagpapatuloy na nagkwento si Wei Pang na tila parang kumalat na daw ang mga balita sa talampas at alam na nila ang relasyon ng kanilang 3 batang master at ng Fire King. At ang mga tao din daw na yun na kanyang nakilala ay gumamit ng simpleng Korean language upang iparating sa kanila na hindi daw nila nais lumaban sa kanila. Dagdag pa ni Wei Pang na ibinigay din daw nila ang ilang yaman nila at balahibo upang magpatuloy ang maayos na ugnayan nila sa hinaharap. Tumugon si Wei Qiang na yun din daw ang nagpapagulo sa kanyang isip, sapagkat nakakapanibago daw na agaran silang huminto sa mga gulo ng dahil lang sa Fire King. Sumagot si Wei Pang na kahit siya daw mismo ay labis din na naguluhan doon. Pero kalaunan ay naniwala din siya na sila daw ay mga tapat, matapos niyang masaksihan na pinagpapalo nila ang mga nakuha nilang bandido na bihag. Nabanggit din daw sa kanya na may ilang bandido na tinuruan ng matinding leksyon noong nakaraang taglamig, sila ay kilala bilang Black Death at Human Butcher.
Sila daw ay mga kilalang pinuno ng bandido sa talampas ngunit pinatay silang dalawa ng Fire King sa isang hampas lang ng kanyang palad. At nandoon din daw sina Temur at Chingon nang mangyari yon. Dahil doon ay napatawa na lamang si Wei Qiang sa kanyang kinuwento, kasabay nito ay tinanong ni Wei Pang kay Wei Qiang ang tungkol sa nangyari sa Star Cloud Escort Agency. Dito ay tumugon si Wei Qiang na ang problema daw na yon ay nagawang maresolba matapos niya daw umalis sa Taiyuan. At ayon kay Wei Qiang, si Wu Huangtae daw ang siyang escort chief ng ahensyang yon, kung saan binayaran niya daw umano ng salapi ang mga opisyal ng gobyerno at ninakaw ang mga supply ng militar. Kung saan kalaunan daw ay nagawang malantad ang kanyang mga illegal na gawain. At dahil doon daw ay napilitan silang tumakas na may kaunting barya na lamang nadala. Dito ay masaya niyang inihayag na ngayon daw ay ang Jin Family Escort Agency na ang namamahala sa lahat. At kasalukuyan daw ngayon ang mga tauhan nila ay naglalakbay mula sa Songshan papuntang Hefei, Shaolin at Namgang. Wika pa ni Wei Qiang na ito raw ay malalaki na transaksyon, kaya't kontento na sana siya kung makakapag-usap lang sila tungkol sa kalakalan. Pero sila din daw mismo ang nagmungkahi na magkalakalan na muna sila. At ang mga yun daw ay walang dahilan para tanggihan sila dahil maganda ang mga kondisyon nito. Sumagot si Wei Pang na kahit daw ang presensya daw ng Fire King ay nagawang makatulong sa kanila ng malaki. Kaagad namang nabanggit ni Wei Qiang ang tungkol sa pansamantalang Vice Captain ng Jin Dragon Squad. Kung saan tinanong niya si Wei Pang kung ito din daw ba ang kauna-unahang misyon na kanyang nilahukan. Dagdag pa niyang tanong kung ano daw ang palagay niya tungkol sa kanya matapos niyang obserbahan ang taong ito na lumalaban. Tumugon naman si Wei Pang kung ang kanyang tinutukoy ba na lalaki ay ang taong nanggaling sa pamilyang Hyuk. Dito ay sumagot si Wei Pang na kung tuturuan niya daw ng personal si Mujin ay nakikita niya daw ang kanyang potensyal na mabilis siyang matuto. At para daw sa isang tao na nagawang makapasok gamit ang koneksyon, ay masasabi niya daw na hindi na din siya gaanong mahina. Maliban na lang daw sa pagiging mabunganga niya sa pagsasalita ng walang humpay. Tumugon si Wei Qiang na kung ganoon daw ang kanyang sinasabi, ay marahil isa din daw siyang martial arts genius katulad ni Tae Qiang. Dahil sa kanyang sinambit ay napahawak na lamang sa kanyang noo si Wei Pang. At dito ay napawika na tumatawa na lamang si Wei Qiang na talaga daw namang magaling ang kanyang kapatid sa paghusga o pagpili ng mga tao. Kung saan nagawa niyang maalala ang unang sinabi ni Tae Qiang na si Mujin daw ay isa ring magaling na tao kung ito raw ay kanilang bigyan ng pansin at subukang sanayin. Kasabay nito ay tumahimik si Wei Qiang at tila naiinis sa kanyang batang pinuno. Ilang saglit ay lumipat ang pansin ni Wei Pang sa isang papel at ito ay kanyang hinawakan, kung saan naglalaman ito ng larawang ipininta ni Wei Qiang kanina. Tinanong siya ni Wei Pang kung ano naman daw ba ngayon ang laman ng kanyang iginuguhit kanina. Dito ay tiningnan ni Wei Pang ang kanyang inilarawan sa isang papel, habang si Wei Qiang naman ay nagpahayag na iginuhit niya daw ito habang iniisip si Tae Qiang at ang Fire King na malapit nang bumalik sa kanila. Wika pa niya na hindi pa daw ito tapos pero napagpasyahan niya na daw kung ano ang magiging pamagat nito. Sa puntong yun ay hindi tumugon si Wei Pang at patuloy pa din na nakatingin sa kanyang iniukit. Samantala makikita namang nangungulit si Wei Qiang sa kanya kung ano naman daw sa tingin niya ang ginawa niyang larawan. Tinanong din niya si Wei Pang kung nais daw ba niya malaman ang pamagat ng kanyang nilikha. At dito ay makikita ang tila nabibwisit na pagmumukha ni Wei Pang, kaya upang matapos na ito ay tinanong niya si Wei Qiang kung ano daw ang pamagat sa kanyang drawing. Sa sumunod na sandali ay agad na inihayag ni Wei Qiang na ang pamagat daw sa larawan na kanyang iniukit ay ang The Entrance of the Hidden Dragon. Kung saan sa mga sandaling yun ay makikita ang isang napakagandang drawing na ginawa ni Wei Qiang. At ang laman ng kanyang iniukit ay ang mukha ng Fire King at ang kanyang kapatid na si Tae Qiang. Lumipat naman ang eksena sa Mount Guhua, kung saan ang bundok na ito ay palaging kilala bilang isang bundok na tanyag dahil sa espiritual nitong enerhiya. At ang buong bundok nito ay puno ng mabuting enerhiya kaya't natural na tumutubo dito ang mountain ginseng, tuberfliss flower at mga halamang pampalakas. Isinaad din dito na isa raw itong gintong minahan para sa mga tagahakot ng halamang gamot. Kung saan makikita na mayroong isang tao na naghihilamos ng kanyang mukha sa maliit na sapa. Matapos nito ay agad siyang tumayo at nakaramdam ng pagkapagod sa mga oras na ito. Dito ay nagmumura siya dahil hindi niya magawang makakita ng tonic herbs. Wika pa niya na kahit ni isa daw ay wala siyang nakita ngayong araw.
Pero inihayag niya na maghintay lang siya ng kaunti pa dahil magagawa din niya na makakita ng kahit isa ngayong araw. Nang sandaling yun ay tila mayroon siyang napansin sa kanyang harapan. Kung saan nakita niya na tila may isang malaking usok na dumaan sa may gubat. Kaya't sinabi niya sa kanyang sarili na siya daw ay tumigil na muna, sapagkat narinig niya daw na mayroong isang masamang espiritu na nakatira sa tuktok at ito daw ay nagpapasabog ng apoy sa sinumang magtangka na umakyat doon. Sa puntong yun ay sinampal niya ang kanyang dalawang pisngi upang mahimasmasan siya sa kanyang takot. Wika pa niya na ayos lang naman daw na hanggang sa kalagitnaan siya ng gubat, kaya't wika pa niya sa kanyang sarili na huwag na daw siyang matakot ngayon. Iniisip din niya na mayroon din daw siyang 8 mga anak na dapat pakainin upang mabuhay. Matapos nito ay bigla na lamang lumitaw si Taekyang sa itaas ng malaking bato. Kung saan ang buhok ni Taekyang ay parang isang multo sa pelikulang Sadako. Kasabay nito ang pobreng lalaki ay tila may napansin sa kanyang tabi ng sandaling yun. Sa sumunod na pangyayari ay sumigaw ng umiiyak ang lalaki dahil nagawa niyang makita si Taekyang. Wika pa niya sa mukha ni Taekyang na siya daw ay isang masamang uri ng espiritu. Pero tumugon ng nakangiti si Taekyang sa kanya na siya daw ay isang tao at hindi isang aswang. Dahil dito, humingi ng pakiusap ang lalaki sa bida kung saan sinambit niya na huwag daw siya patayin nito. Dagdag pa niya na hayaan daw siyang mabuhay pa dahil mayroon siyang maraming anak at may sakit na nanay na naghihintay sa kanyang pag-uwi. Lumingon naman si Taekyang sa Fire King at kinausap niya ito na noon daw ay sinabi niya sa kanya na wala daw magandang halamang gamot sa paligid na ito. Nagtanong naman ang Fire King kung bakit niya daw ito natanong sa kanya. Sa mga sumunod na sandali ay lumitaw ang Fire King sa harap ng lalaki, kung saan tinanong niya ang lalaki kung siya ba ay isang tagahakot ng halamang gamot. Dahil kung ganun daw ay mali ang kanyang pinuntahang lugar. Wika pa ng Fire King sa lalaki na huwag niya daw sayangin ang oras niya at bumalik na siya sa kanyang tirahan. Nang siya ay makita ng lalaki ay agad na pagkamalan niya ang matanda na isang banal na espiritu. Kaya't sa puntong yun ay agad na nakiusap siya sa matanda na siya daw ay tulungan niya sa masamang espiritu. Kasabay nito ay pinagtatawanan siya ni Taekyang dahil nagawa daw umano tawagin ng lalaki ang Fire King bilang isang banal na espiritu. Wika pa ni Taekyang na 3 buwan na daw ang nakalipas, kung saan iniisip niya na muntika na daw siyang maging espiritu pagkatapos makalimutan niya ang susunod na gawin habang nagsasagawa noon ng kanyang energy circulation. Dahil sa mga kalokohang sinambit ni Taekyang, ay agad na tinadyakan siya ng Fire King sa kanyang tagiliran, kung saan makikita na nahulog si Taekyang mula sa itaas ng bato. Sa puntong yun ay agad na ikinatuwa ito ng lalaki at sinambit niya na nagawa daw umanong talunin ng banal na espiritu ang masamang espiritu. Tumugon naman ang Fire King sa lalaki na isa daw kalokohan ang kanyang mga sinasambit. At dito ay kanyang inihayag sa lalaki na nagawa na daw niya kunin ang lahat ng mga tonic herbs sa bundok ng guhua. Kaya't wala na daw siyang makikita na mga ganoong halaman sa bundok na ito. Wika pa ng Fire King na medyo nakakapagod din daw ang pagpitas ng mga halamang yon. Samantala kaagad na pagtanto ng lalaki na siya ay isang tao din, kaya't napaisip din siya na kung ang matanda din daw ba na ito ay tagahakot rin ng halamang gamot. Sumagot naman si Taekyang mula sa ibaba at sinabi na kung ibig ba niya sabihin ay napapagod siya siguro sa pagpitas ng mga ulo ng tao. Kasabay nito ay tila galit na ang Fire King dahil sa mga patuloy na sinasambit na mga kalokohan ni Taekyang. Dito ay makikita na siya ay humihinga ng malalim para hamupa ang kanyang galit kay Taekyang. At gaya daw ng sinabi ng kanyang mga ninuno na walang silbi daw ang pagpapakain ng mga tonic herbs sa mga disipulo. Wika pa niya na mukhang tama daw ang mga sinabi ng kanyang mga ninuno noon. Samantala si Taekyang naman ay tila iniinis pa rin ang kanyang master. Kaya't naiinis na tiningnan siya ulit ng Fire King sa ibaba at sinambit na napaka-bastardo at bastos daw klaseng bata si Taekyang. At doon lang napagtanto ng lalaki na silang dalawa pala ay mga martial artist. Kaya't sa puntong yun ay agad na tumalikod na ang lalaki at iniisip na tila hindi talaga siya makakuha ngayon ng kahit anong mga halaman. Samantala ang Fire King naman ay pinagmumura si Taekyang sa likod ng lalaki, kung saan mayroon itong hawak na malaking bato na siyang tinatangka niyang itapon kay Taekyang. At bago tuluyang umalis ang lalaki ay agad na mabilis na hinabol siya ni Taekyang at tinawag ang kanyang pansin. Wika pang tanong ni Taekyang na kung gusto niya daw bang kunin ito. Kung saan siya ay binigyan ni Taekyang ng isang kumikinang na halamang gamot na ginseng.
At dito ay makikita na gulat ang lalaki sa kanyang nakita. Dito ay nakikiusap si Taekyang sa lalaki na gamitin niya daw ito para sa kanyang mga gastusin sa paglalakbay dahil malayo-layo din daw ang kanyang nilakbay. Sinabi ng Fire King na hindi naman daw yun kalakihan at bakit niya daw binibigyan yun ng ganoong bagay. Lumingon si Taekyang sa Fire King at tinanong kung ano daw ba ang ibig niyang sabihin. Sapagkat yun lang din naman daw ang mayroon siya ngayon. Dito ay sinambit ng Fire King sa kanyang disipulo na ang isang tunay daw na lalaki ay dapat maging bukas palad. At kung may ibibigay daw siya sa kanya ay mas mabuti daw na bigyan niya na lang ito ng pilak na barya. Tumugon naman si Taekyang kung saan niya daw kukunin ang mga yon. Pero kalaunan ay agad na intindihan ni Taekyang ang ibig ipahiwatig ng kanyang master sa kanya. Dahil dito, lumakad si Taekyang ng ilang mga hakbang sa harap ng dinadaanan ng lalaki. At dito ay malakas niyang isinigaw sa buong kapaligiran na nagtatanong na kung may gusto bang bumili sa kanila ng mountain ginseng. Sa puntong yun ay kumalat sa iba't ibang parte ng paligid ng kagubatan ang napakalakas na boses ni Taekyang. Sa mga oras din na yun ay nagsilabasan ang mga ilang lalaki sa paligid ng kagubatan. At dito ay bumungad sa kanilang harapan ang isang grupo ng mga kalalakihan ng angka ng Namgang. Dito ay makikita na nagsasalita si Ryang sa bida na ito raw ay kanyang bibilhin. Tumatawa na tumugon si Taekyang kay Ryang na ito raw ay binibenta niya ng 100 pilak. Samantala sa likuran ni Taekyang ay tumugon ang Fire King sa kanilang pag-uusap kung saan inihayag niya kay Ryang na bilhin niya daw ito ng 300 pilak. Sinabi din ng Fire King na dahil siya daw ang pinakamayamang tao sa Anhui ay malamang kaya niya namang bilhin ng ganoong halaga ang bagay na ito. Tumugon si Ryang na walang-wala daw yun kumpara sa pagkakataon na makipagtransaksyon daw sa Fire King. Kaya't wika niya sa Fire King na ito raw ay kanyang bibilhin. Samantala nagtanong naman si Taekyang kay Ryang kung maaari daw ba niya malaman ang kanyang buong pangalan. Dito ay tumugon siya sa bida na siya daw ay si Namgang Ryang, at siya daw ay ang pinuno ng mga angka ng Namgang.